Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po uli ang inyong lingkod, si Boy Latigo. Ngayon po ay bibigyan natin ng reaksyon ang mag-inang si Polly Point at si Aling Marie. Okay? Ang pamagat po ng kanilang video ay INC kulto daw, Marcoleta, lalong isinuka ng mga INC members. Yan po ang bibigyan natin ng reaksyon at lilinawin. Kaya kung bago lang po kayo sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking i-upload. Bago tayo magsimula, paalaala lang po, dapat doon tayo lagi sa tama at hindi sa taong may tama. Bago ko simulan, ay gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako po ay hindi anti-Duterte at hindi rin po anti-Marcos. Ako po ay hindi pro-Marcos at hindi rin po pro-Duterte. Ako po ay isang independent vlogger. Ito ay serbisyo at hindi perwisyo. Alam nyo, bagay silang dalawa, no? Sa pangalan pa lang magdududa ka na eh. Aling Marie. Kapag tinuloy-tuloy mo, Aling Marie, Aling Marites. O ito naman si Ballpoint Man. Ano po? Dahil mahilig siyang mambuli, mahilig siyang mambuli, tapos magulo pa siyang kausap. O, bulbul. Di ba? Ang bulbul, magulo yan. Bully, magulo. Magulo na. Bully pa. Kaya ang pangalan niya, Bulbul, Bully Point Man. Okay, simulan na natin. Aling Marites at Bolly Boy, pasok. Huwag na kayong magtitiwala sa mga taong ito na nagpapanggap ng mga mahuhusay na pastor, pero sila ay mga kulto. Pera. So ayun po, So uulitin natin ang sinasabi ni Aling Marie. Ang sabi niya, huwag na kayong magtitiwala sa mga taong ito na nagpapanggap na mahuhusay na pastor, pero sila ay mga kulto. Pera. So ayan po, bibigyan po natin ng linaw dahil binanggit ni Aling Marie na ang INC daw ay nagpapanggap na mahusay na pastor, pero mga kulto raw. Ngayon, paano natin malalaman na isang religious organization ay isang kulto? Ang reliyosong kulto ay karaniwang tumutukoy bilang isang grupo ng mga tao na sumusunod sa isang partikular na hanay ng mga paniniwala o gawain na kadalasang itinuturing na hindi karaniwan, sukdulan o sa mga labas ng mainstream ng mga itinatawag na tradisyon ng relihiyon. Bagamat ang terminong kulto ay orihinal na tumutukoy sa reliyosong debosyon sa pagsamba. Maliwanag, Aling Marie, at Ballpoint. Ang isang religious cult ay tumutukoy rin yan bilang isang grupo ng mga tao na sumusunod sa isang partikular na hanay ng mga paniniwala. Meron din sila mga paniniwala o gawain na kadalasang itinuturing na hindi karaniwan. Yung mga gawain nila ay minsan ay hindi karaniwan, minsan mga sukdulan. So ano-ano yung mga katangian ng isang religious cult? Okay, katangian. Mga katangian ng isang religious cult. Charismatic leadership. Isang nag-iisang pinuno na lubos na iginagalang, kadalasang tinitingnan bilang hindi nagkakamali o inspirasyon ng Diyos. So ganito ba, Aling Marie, ang nakikita mong mga katangian sa mga pinuno ng INC? Mayroong charismatic leadership, nag-iisang pinuno na lubos na iginagalang, kadalasang tinitingnan bilang hindi nagkakamali. So ganun po ba, Aling Marie? Nililinaw ko sa iyo. Kasi sinasabi mo, kulto. Okay? Kasi sinasabi mo, kulto ang INC, ang mga pastor sa INC. Ang sabi dito, nag-iisang pinuno na lubos na iginagalang. Ang sabi mo, mga pastor. Ay, ang sinasabi mo naman, mga pastor. So marami sila. Ang sinasabi dito, nag-iisang pinuno na lubos na iginagalang bilang hindi nagkakamali. Ang pinuno po ba nila ay hindi nagkakamali? So, ang tanong ko sa iyo, Aling Marie, ang pinuno po ba, ang pinaka-pinuno ng INC ay hindi nagkakamali? Hindi ba siya tumatanggap ng pagkakamali? Yung bilyon ang pinaprubahan ni Duterte para ma-withdraw ng 6 na uli ni Manalo. At malamang na yan ang kapalit ng rallying ito. Hindi siya makabitiw sapagkat siya merong bayarin. Ano yung mga kasinungalingan niya na sinasabi? Ito mga pagpapanggap nila, pakinggan niyo po ito. This is
So ayun po ngayon yung bibigyan natin ng reaksyon. So matindi po ito kasi tinawag po ni Aling Mari na kulto yung INC, Iglesia ni Cristo, no? Anyway, hindi naman kasali dito yung mga miyembro, no, sa pagbanat ni Aling Mari, kundi ang sinasabihan niya po dito ay yung mga yung mga leader nila, 'di ba? Oo, kasi nga naman mga pre, nakakapagtaka, no? Alam mo yun, peace rally tapos biglang may banat. Oo. So kita nyo bumanat na ito si Ballpoint. Ang sabi niya, peace rally pero may banat. So ngayon ang tanong, sino ba ang bumanat sa INC Peace Rally? O di ba, ang nagsalita naman sa INC Peace Rally ay si Rodante Marcolita lang. Si Rodante Marcolita po ay isa namang INC at isang abogado, isang lawyer. So anong masama sa pagsasalita ni Marcolita sa pagsisiwalat ng katotohanan? May masama po ba sa pagsisiwalat ng katotohanan? Ang abogado, ang pinopromote mo niyan ay justice. Okay. So tinitindigan lang po ni Marcolita kung ano ang ipinahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa isinusulong na impeachment para kay VP Sara Duterte. Bakit po? Kasi po pag laging mayroong pagtatalo-talo, apektado ang mga Pilipino. At kapag magulo na ang bansa, kawawa na ang mga tao. So yun po ang purpose ng INC Peace Rally at sa pagsasalita ni Rodante Marcolita. Ang sabi ng Pangulo, hindi lamang ito pag-aaksaya sa oras ng pamahalaan, ngunit makakahadlang din sa mga pagresolba sa mga pangunahing suliranin at problema ng bansa tulad ng matataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong medikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Ang impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at pagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, pati na rin ang mga opisyal ng gobyerno. O ano, Aling Mari at Ballpoint? Naliwanagan na ba kayo? Kaya kayong dalawa, kayo kadalawang mag-ina, dapat lagi kayong tapat. No? Kasi kapag kayo ay hindi matapat, masahol pa kayo sa isang ahas sa gubat. At isa pa, kung may kaguluhan, unahin ang pangunawa at umalis patungo sa kapayapaan. Okay, Aling Mari, Ballpoint, huwag tayong manghusga na manghusga. Dahil kapag tayo ay tumigil sa paghusga, tayo ay magtatanim ng tunay na malalim at seryosong kapayapaan sa atin. Kasi kung lagi nang magulo at wala nang katahimikan, walang pag-unlad sa ating bayan. O kaya mga vlogger, huwag tayong magkampi-kampi, magtulungan tayo. Tumutok tayo kung ano ang tunay na problema ng ating bansa. Okay, katulad ng matataas na presyo ng bilihin. Kumusta na mga bilihin natin dyan? Bumaba na ba ang bigas? Naging 20 kilos na ba ang bigas? Katulad sa PhilHealth, kumusta ba ang serbisyo dyan? Madali ba tayo makakuha ng mga benepisyo dyan? Mayroon pa bang pondo ang PhilHealth natin dyan? Kaya paalaala lang lagi po nating iingatan ang ating mga dila. Dahil ang dila ay walang buto, subalit kaya nitong makahiwa ng puso at makasira ng pagkakapatiran sa iglesia.